Lord, please send some help. Mga kapuso, niyanig ng magnitude 5.8 na aftershock ang Bugos City sa Cebu kanina. Kaya tuluyang gumuho ang ilang bahay na dati nang nagkabitak sa paunang lindol noong September 30. Sa katabing bayan ng San Remigio, tuluyan namang nauka ang kalsada sa harapan ng isang paaralan dahil po sa sinkhole. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Sa tindi ng pangambang idinulot nito, viral na ang kuhang ito sa San Remigio, Cebu. Nauka ang ilalim na simentadong daan sa harap ng Hagnaya Integrated School. Kasunod ng malakas na aftershock sa kalapit na bayan ng Bugos City. Ayon sa munisipyo, nauna nang nagka-sinkhole sa ilalim ng daan dahil sa magnitude 6.9 na lindol nitong September 30. Pero bitak pa lang ang nabakas sa mismong kalsada noon. Kanina, tuluyan itong bumigay, mabuti na lang at walang tao sa gumuhong bahagi at walang nasaktan. Pasado alauna ng madaling araw nang maganap ang nasabing aftershock na may lakas na magnitude 5.8. Nagising nito kaya naglabasan ang mga nasa Tent City sa Barangay Kugon sa Bugos City. Ayon sa Bugos City Hall, dahil sa aftershock ay isinugod sa ospital ang 3 nakaramdam ng chest pain, 3 nasugatan, isang inatake ng asma dahil sa trauma, at isang naaksidente habang nagmaneho ng motorsiklo. 3 na lacerated, yung isa sa may mata daw kasi naano sa glass. Nahulugan, meron sir? Ding na-disgrasya nahulugan. So meron ding na-disgrasya ng motor. Isa lang naman nung paglindol. Tuluyan ding pinakolaps ang ilang bahay na nagkabitak sa naunang lindol noong September 30. Abandonado na ang mga ito kaya walang nasaktan sa guho. Sa ngayon ay aabot sa mahigit 200 bahay na ang bawal balikan dahil nasa loob ng idineklarang no-build zone sa 5 barangay dahil nasa fault. 3 sa mga barangay ang nasa Bugo Bay Fault, habang ang iba ay nasa ibang fault system o delikado rin ang lugar. Hanggang kanina ay may mga inililikas pa dahil sa aftershock. Nag-update po sa Bugo Fault, Bugo Bay fault line. Pero yung dito sa Upland Barangay, meron din kasi nakita doon na malaking yung truck na talagang nag-obitak ng lupa po. Then, posible kahit rin-induced landslide, talagang delikado po yung area nila. Sa Cebu City naman, kung saan naramdaman din ang aftershock, dali-daling lumabas ang mga empleyadong nasa matataas na gusali sa IT Park. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok, nakatutok 24 oras.